Tuloy-tuloy tayo dito sa ating pagsamba sa Panginoon. So, if Jesus is the greatest person of all, then time alone with Him should be more about Him and not about us. Kung naniniwala po tayo that the greatest person we can ever know and have a relationship with is the Lord Jesus Christ, siya dapat yung lagi nating pinagmamalaki, sinishare, sa Kanya lagi tayo nakatuon, siya lagi natin kinakausap, and kapag tayo ay may nakatakdang makipagkita sa Kanya, mag-spend time with Him, marapat lang na dapat tayo ay excited din sa Kanya. Hindi po ba? And pagkatapos natin mag-spend time with Him, andun yung excitement natin sa naging experience natin with Him. Right? Today we will be talking about solitude or time alone with God. And it should be one of the best moments we can ever have. More than exciting than looking forward for weekend or your day off. For some of us, ang day off natin siguro ay weekend. Siguro sa atin, iba yung day off mo. Siguro kapag pag nag-work ka, sometimes you have a couple of days. Some of us, one day lang po tayo nakakapagpahinga. And syempre siguro after a long week, kailan man tayo nagde-day off, after a long week, parang naghahanap na rin ng rest yung ating katawan. At naghahanap tayo ng pagkakataon na makauwi na rin. Kasi siguro yung iba, pagdating doon sa pinaka-final day, nagsisimula mula pa lang yung final day of your work, parang excited ka na makapagpahinga. Hindi ba ganun ba usually tayo, no? So, nandito po tayo sa part 2, na actually marami pa ito, pero yung sinabi ni Pastor Joko na for the next couple of weeks, so yung umpisahan niya last time, we talked about fasting, yung disciplines of grace, joyous fasting, and solitude. So, review muna natin. So, yung ano natin ngayon is discipline of grace, joyous fasting, and solitude. Yan. So, last week pinag-usapan natin or diniscuss si Pastor Joko yung fasting. So, a quick review lang po of what was joyous fasting. Okay, so fasting and solitude, ano bang purpose nito? It shapes us to a life of more faith in the Lord through surrender and silence. So, sabi nga natin, pag tayo nagsusolitude, kung kaya natin mag-fast. By the way, kumusta po ang fasting niyo po sa nakaraang linggo? Diba? Inassign tayo, binigyan tayo ng mga devotional guides. So, kung nandun sa group chat, makikita nyo, binibigyan tayo ng everyday ng mga babasahin. Nag-struggle ba kayo sa fasting, no? Nahihirapan ba kayo, no? Siyempre kasi kapag hindi po natin ito laging ginagawa, nahihirapan po tayo, no? Kasi siyempre, hindi sanay yung katawan natin na hindi kumakain. Honestly, pag hindi ka sanay na mag-fasting, siyempre maninibago yung katawan mo. Kaya nga sinabi sa atin last time, simulan mo muna ng paisa-isang pagbabawas ng pagkain, Monday, Tuesday, and if you can do it on Wednesday, mag-fasting ka. There's also the type of wet fasting and dry fasting. Pag sinabi dry fasting, yung kahit inumin, kahit tubig hindi ka inom. Yung iba naman, hindi kaya yung dry fasting, nag-wet fasting sila. At least meron silang iniinom na tubig. Okay, so, syempre, maninibago yung katawan mo at mahihirapan ka. Now, honestly, if you're working, mahihirapan ka talaga mag-fast. Diba? Syempre kasi you need the energy. So, yung iba kinakaya dahil lalo yung mga sanay na. Pero yung sa mga hindi kinakaya, ginagawa na lang is, o sinasuggest na lang natin, sa day off mo, doon ka magfa-fasting. Di ba? Alright, so, ano ba yung mga purposes of fasting? Asking for His favor. Siyempre, meron tayong request sa Panginoon, gaya nung naging example dito sa verses na to. So, I'll just, I'm not gonna preach on this, of course, kasi na-discuss na to last time. Seeking God's guidance. Yeah, we need God's guidance, right? Expressing grief. Siyempre, siguro national mourning, ganon. Seeking deliverance or protection. So, if you have a task to do, kinakailangan mo ng guidance ni Lord. So, yung magfa-fast ka kasi you're humbling yourself before God. Expressing repentance and returning to God. So, pag nagkamali, national mourning, yung fasting is a way for us to tell the Lord that we are remorseful of the things that we have done. Humbling oneself before God, yung nga, pag may sin, or for example, yung nga, you're given a task, di ba? Siyempre, not necessarily committed the sin. Alam mo, may binigay sa iyo ni Lord, si Lord na big task, and kinakailangan mo talaga yung wisdom and guidance niya and power niya. Siyempre, nakakakaba din kapag malaki yung responsibility na binigay sa atin ni Lord. Expressing concern for the Word of God. So, more on sa
dun sa tinatrabaho mo rather than for yourself. Ministering to the needs of others, or overcoming temptation and dedicating yourself to God, expressing love and worship to God. Kasi nga po dito fasting, pinapakita natin that we are really willing to sacrifice everything for the Lord. Hindi po ba? So, yun po yung mga so pwede nyo namang i-review yan sa last week sa message po ni Pastor Joko. But now we will focus on the second part of the series, which is solitude. So, disciplines of grace. So, pag sa solitude, gusto natin makapag-isa. Withdrawing from people and from work to spend time alone with God in a solitary place. Kaya sabi ko nga sa inyo, yung iba nagagawa lang yung solitude kapag may day off. No? Pero syempre, mamaya di-discuss ko yung paano natin nate-technican yung solitude on an everyday basis. Right? So, pag nag-iisa ka, syempre, no? Actually, people, especially sabihin natin yung mga introvert, gusto nila yung nag-iisa lang sila. Diba yung mga extroverted, parang pag hindi sila, wala silang kasama, parang hindi sila mapakali. Pero sa mga introverted, okay lang po yan. Pero regardless, kailangan po natin ng time alone with God. We all need time for rest and quietness for our bodies and soul from the busyness of this world. Do you agree with this? So ngayon ba, can we consider this Sunday as may magtatrabaho pa ba sa inyo after this service? Wala na. May papasok pa. Alright. So kahit pa paano, itong time na to is sana yung pahinga ang habol na. Pag nagsaserve ka pa rin, parang minsan yung isip mo, aligaga pa rin. Siyempre, mag-lead ka ng worship, prepare ka, yung heart mo ganun. Pero ang sayat naman pag nakapaglingkod ka sa Panginoon. You have exerted energy to serve the Lord. So, dahil nandito tayo sa city, kinakailangan talaga natin ng time para makapahinga tayo. Yung sabihin. So, usually, depende sa setup nyo sa bahay. Some of you, siguro nakatira sa dorm, mag-isa lang kayo, may mga kasama kayo hindi nyo talaga kilala, so minsan hirap makahanap ng quiet time or moment because of hindi conducive for solitude yung bahay. Pero somehow, you do your best na ikaw ay magkaroon ng quiet moment with the Lord. We are busy trying to make stuff happen rather than waiting on God to make things happen. Kung alam natin that we are doing what God wants us to do, wag po natin siya pangungunahan. Siya yung nagbigay sa atin ng command. So dapat alamin natin kung paano natin gagawin yung trabaho na binigay niya sa atin. Whether sabihin natin this is regular work or some project na may bago sa iyo or occasionally ginagawa mo. Wag maging presumptuous na sanay na ako nito, alam ko na gagawin nito. Always ask the Lord's guidance. Kahit nga sabihin natin yung mga teacher, everyday nagtuturo sila. Always pray. Ask the Lord, Lord, I know how to do this work, but then I still need your power and your guidance. Hindi po ba? So we need to draw near to God in a private moment with Him. Ito yung panahon para tayo ay makakuha ng energy mula sa Panginoon. Naniniwala ba kayo that the Lord will give energy kapag we spend time with Him? Sino naniniwala dito? At kailangan mo ng energy mula sa Panginoon at wisdom and guidance. Di ba? Kailangan natin. So in all these, the main goal and benefit is knowing Christ more and having life permeated with His presence. Halaga dito is, hindi ka, Lord, but you actually experience God. Kasi it doesn't make sense pag you spend time with you spend that time with God pero parang wala hindi ka natuto, parang naging bare yung nyo. Maybe sometimes nangyayari yun is because yung isip mo nasa ibang lugar na o yung iniisip mo yung susunod mong gagawin. Hindi po ba? So, take to spend with God. So, ang maganda sa solitude is, si Lord ang gagawa ng program para sa iyo. Even though sabihin mo, meron tayong pwedeng pattern na gagawin natin, may plano tayo. Normally, pattern natin yung two basic parts of solitude, which is the Word of God and prayer. Pero, you have to be open to what God is up to every time you meet with Him. Kasi, siya yung sabihin natin, dominant party sa ating relationship with God. Diba? Siya yung magdidictate. Hindi yung I only have 15 minutes today, morning, kasi tatrabaho pa ako.
So, yung time management mo, Lord, na parang si Lord pa yung sinabihan natin na madaliin natin siya, no? Palagay niyo matutuwa si Lord pag Pero sa totoo lang, for a lot of people, it's difficult in the morning kasi or to school, di ba? Pero madidiscard natin yan. Alright, so magbibigay tayo ng few verses para maintindihan natin yung kahalagahan ng solitude. Yung solitude is also a time for rest. So sabi natin, time with God, but time for rest. Kaya the Lord God gave Israel the Sabbath as day of rest with Him as they had no rest in Egypt. Sabi sa Deuteronomy chapter 5 verse 15, you shall remember that you were a slave in the land of Egypt, and the Lord your God brought you from there with a mighty hand and outstretched arm. Therefore, the Lord your God commanded you to keep the Sabbath day. Now, I'm not gonna discuss with you kung kinakailangan pa ba natin gawin to Sabbath day. I'm just giving you a precedence na in the past, that's how God wanted them to have a rest. Now, bakit sila walang rest? Because they were slaves in Egypt. You know the history of Israel, right? But do you know how much time they were given a rest in 1 month? Do you have any idea when they were slaves in Egypt? Do you have any idea? All right. Sa panahon natin ngayon, how many rest days do we get in a month? In a month? Huh? 4. At least 4. So let's say 28 kasi merong 30 days, di ba? 31 days. So at least we have 4. Masaya tayo kapag meron pang holiday. Bonus. Masaya yung gano'n, ano? Do you know in Egypt, they divided their calendar into 3 weeks. So if we have 30 days, they follow the moon, 30 days, 10 days in 1 week. At sa loob ng isang linggo, imagine niyo kung gaano kahaba ang kanilang pahinga. Can you make a guess? Can you make a guess? So sa isang buwan, gaano kahaba ang pahinga nila? Tayo 4 days. 3 araw? So at least, so parang 1 out of 10 days may pahinga. I hate to break it to you, half day in 1 week. So that means in the whole month, 3 half days lang ang pahinga nila sa Egypt. Ganon ang pagbibilang nila ng week. So makakapahinga ka ba talaga ng ganon? Makakapahinga ka ba talaga ng ganon? So kaya binigay ni Lord sa kanila. So this is radical for them nung binigyan sila ni Lord ng Sabbath kasi you divide the week in 7 and then the 7th day is the rest day. Diba? Pero syempre sa atin, the Lord Jesus called us to Himself to experience the rest of God. You know this verse very well. Matthew 11 verse 28. Nakikita niyo yung pastoral call dito ni Lord Jesus Christ. Come to me all who labor and are heavy laden. Sino dito pagod na? Nabibigatan na sa buhay. O yan, kasama tayo dyan. And I will give you rest. Wow, ang ganda. Ganda promise ni Lord. Pero may gagawin pa rin. Take my yoke upon you and learn from me. So meron tayong tatrabahuhin because we're still made for work. Kaso, mas madali. Why? For I am gentle and lowly in heart. Sana lahat ng boss natin, gentle and lowly. Hindi tayo sinisigaw-sigawan, hindi tayo tinatambakan ng trabaho, hindi tayo parang masyado tayo napapressure, no? Yung ganito, gentle and lowly, sana gano'n. And you will find rest for your souls, for my yoke is easy and my burden is light. So si Jesus, in short, He is our Sabbath. Once you are in Christ, you have the rest of Christ. Man. So napakaganda pala. So solitude, part of it is really taking a rest, taking a break, dwelling in the presence of God. Sabi ng program, at we just come into His presence where rest and comfort and peace and fulfillment is satisfied. Now, let me just give you a short, some interesting facts. Ano po? So, we went here last summer. Dito sa Greece na to, sa part sa Greece, maraming monastery. Actually, isa lang ang nakikita, I took this picture, so isa lang ang nakikita natin. Imagine niyo paano pumupunta yung mga tao dyan. Monasteryo po yan. So, medyo may mga distansya din yung mga monasteryo. We went to St. Stephen, and I forgot the other one. I think we went to Rosano. Okay? So, hindi namin mapupuntahan lahat ng time na yon. So,
That's a tourist spot, pero andun pa rin yung mga madre, ganon. So this is Greek Orthodox na monastery. Ang background po ng rise of monasticism, kasi pag sinabi monasticism, ito yung mono. Alam niyo yung mono? Di ba? Mono is one. Di ba? Stereo, dalawa. Mono, isa lang, pareho. Nag-rise sa monasticism sa Christianity, which is not uniquely Christian. It's because yung mga churches noong time na yon ay nagiging very worldly and secular. So na-upset yung ibang believers, bakit tayo kamukha na ng mundo? So nag-establish sila ng mga monasteries. Kasi they just want to get out of the world, no? Or draw away from the world. Kasi ayaw na nila ng ganon. And there's some sense into it. There's some benefit to it. Ngayon, sabihin natin, medyo may extreme ng konti, yung pagiging ermitanyo, a hermit. Yung the whole time, yun na lang ginagawa niya. At least yung mga sa monastery, nagsuserve sila sa poor. Bumababa sila from time to time to do some service to the people. Yung mga hermit, sila yung pinupuntahan ng tao. Di ba? Ni-research ko ito. Bakit ba pangalan nitong kabilang natin is ermita? Sabi doon sa nakita ko sa internet, ermita is related to the word hermit. Ayaw ko kung bakit. Anyway, a person living in solitude as a religious discipline. So bakit nga ba may mga ganyan tao? So siguro yun nga, sawa na sila. Sino ba yung pinaka-famous na hermit na alam natin? Siguro si Mahatma Gandhi. Pero si Mahatma Gandhi, pa rin nakikihalubilo pa rin siya sa mga tao, di ba? Pero the idea, I'm not suggesting that we become hermits, okay? Sino yung pinakasikat na hermit ngayon na nakikita natin minsan sa TV? Si Tata Lino. Diba? Tapos, ang mga tao pumupunta sa kanya, humihingi ng advice. Pero syempre, alam natin comedy yun. Hindi nyo po ba alam, at palagay ko alam nyo to, sa Tagaytay, nagsulputan ng maraming mga retreat houses. Diba? Most of them are Catholic retreat houses. Magsanap lang kayo sa internet, makita nyo, maghanap kayo retreat houses, always for mga Catholic. So there was also a rise of hermitage and retreat houses in Silang and Tagaytay, which is good. No, I remember siguro mga, I think 2022 or 2021, nag-conduct kami ng Lead Like Jesus sa isang Catholic charismatic community. So nag-book sila ng isa doon malapit sa boundary ng Silang at Tagaytay na nag-overnight kami doon. And we talked about leading like Jesus. At blessed na blessed naman sila, tuwan-tuwa sila. So it's a good time, it's a good thing to spend some time in places where you know you can have serenity, calm, and peace, and quiet moment. Alright? So yun ang ginagawa ng Catholic. But, matatandaan nyo ito. Tatandaan nyo ito. Sino nakasama dito? So, malapit lang to Quezon City. I didn't even know until nung pumunta tayo doon that there is such a place within the city, sa Quezon City, malapit sa La Mesa Dam, na meron palang ganong para ka nasa probinsya. Napaka-quiet at napakaganda. Na-appreciate nyo ba itong lugar na to? Di ba? Sa Sacred Heart Retreat House, Quezon City. So, imagine niyo, no? 1.5 years na pala tayong pumunta doon, ano? Nag-enjoy ba kayo sa time natin dito sa Sacred Heart? Di ba? Ang ganda, no? So, we had our program and we have moments also to spend time with God. Ang isa sa mga pinakasikat din ng mga retreat houses is, anyone has been here? Touch of Glory, Prayer Mountain sa Rizal. Actually, maraming mga prayer retreat houses and prayer places sa Rizal. Mayroon sa Santa Teresa, ito naman sa Antipolo, Rizal. I've been here but matagal-tagal na. So, meron dyan mga cubicles. Usually, pupunta kayo as a group, tapos papasok doon sa cubicle and spend time and pray. Na? Ang maganda rin kasi doon, syempre, bundok yon, so nature din ang makikita nyo doon. Alam nyo naman sa this part of Antipolo, Rizal. So, maghanap po ng mga examples in the New Testament when it comes to solitude. So makikita natin si Lord Jesus Christ, He would do solitude. He would spend time with the Lord Jesus Christ. In Mark chapter 1 verse 35, and rising very early in the morning, while it was still dark, umaga, He departed and went out to a desolate place, and there He prayed. Kung pwede nga lang po, mga kapatid, gayahin natin ito, no? In a sense na makakahanap talaga tayo ng desolate place o yung empty
place. Sa totoo lang, let me give you a tip. Sige, tanungin ko muna kayo. We live in the city. Saan kaya ka makakahanap ng lugar dito na napakatahimik? Pero let me give you a tip. Punta kayo ng mga 5:30. Actually, medyo ngayon, at this time, madilim pa. Kasi sunrise is about past 6. Pag ako magja-jog dito sa may Coconut Palace, sa Pasay, you will find a very good spot, several very good spots there to spend some time with God in solitude. So, there is still places here. Kahit sabihin natin dun yung iba naiirihan sa, film center. Di ba kasi alam natin yung history ng film center, marami daw namatay doon. Mark chapter 6, verse 4 to 6. And after he had taken leave of them, he went up on the mountain to pray. Siyempre, mountain, secluded places para lumayo siya sa mga tao. Also in Luke chapter 6, verse 12, in these days, he went out to the mountain to pray, and all night he continued in prayer to God. So, how long would Jesus do this? And how often? We can only speculate kasi hindi na binigay yung details. Perhaps you could say he spent, eto katulad dito sabi, all night. So siguro, umaga na siya umuwi. Siguro may mga moments na, katulad nung when he walked on water, it was evening. So hindi niya tinapos yung evening, sinalubong niya na yung mga disciples niya doon sa tubig at natakot sila. And so yun. Dito pa sa Luke chapter 5, but now even more, the report went about him abroad, and great crowds gathered to hear him and to be healed by their infirmities, but he would withdraw to desolate places and pray. Bakit ginagawa ni Jesus yon? Kasi the more that he understood that there is so much work to do, di ba? And so, he needed so much more power. Kasi nagkakagulo na yung mga tao sa kanya. Hindi nagkakagulo natin in the bad sense. Ang laki na ng trabaho, ang laki na ng ministry niya. Mas kakailanganin niya ng moment with the Lord in prayer. Kasi ganito po yun, di ba? Pag kayo lalabas, di ba you make sure your cell phones are fully charged? Some cell phones, kapag bago-bago pa, can last the whole day. Di ba? And ganun din ang bodies natin. Sabihin natin, we need a break if you come to work at 8 o'clock. You need a little break at 10 o'clock. You need a break at 12. You need a little break at, let's say, 2:30 or 3 o'clock. And then you go home at about 5. Ganun, di ba? We need some intermittent breaks in our lives. So, si Jesus Christ, he needed some break and to spend time with God kasi lumalaki yung ministry niya. Acts chapter 10, this is Peter, no? And God was about to reveal something new to him, that he could actually minister to the Gentiles. Acts chapter 10, verse 9, the next day, as they were on their journey and approaching the city, Peter went up on the housetop about the 6th hour to pray. So, gaano kahalaga itong moment na to? This was the time that he received the vision. Parang malaking blanket and there were animals there, and God told him to eat. And nagreklamo si Peter, no, I can't, I don't eat such kind of food. That's bawal sa ating mga Diyos yan. He couldn't understand why God was telling him to eat such food. Pero God was saying, what God has made clean, do not call unclean. He didn't understand what that means. Yung pala, he would receive a call, he would receive a revelation to go to the house of a Gentile, a centurion, si Cornelius, and piniprepare pala siya ni Lord sa ministry to non-Jews. Pero within Judea pa rin yun. Si Paul ang sa mga non-Jews outside Judea. So, kung hindi siya nag-pray, hindi siya humingi nag-spend the moment with God, baka hindi siya nakatanggap ng revelation na this is a moment for you to minister to people. And it opened up the opportunity to preach the gospel to non-Jews at that time. Alright? So, bakit ba natin gagawin itong solitude? I can think of about 6 purposes. Right? Unang-una, retreat. We've been talking about getting a rest. Get away from the busyness of life. Kailangan ba natin to? You agree? Have you been very busy for the past week? Na-stress out ba kayo? Na-drain ba energy nyo? Hindi ba siguro iba sa inyo, I was talking about the cell phone. I forgot to get back to that example. So for some of you, ang ginagawa nyo, you have to buy a power bank.
para at least ma-recharge ka man lang, or syempre sa office baka nakaka-charge ka, no? But if sometimes your cell phone could not last the whole day, you need to recharge at one point at a time. O sa bodies natin, you have to take a meal, a break, or a merienda. So, retreat, that's one of the purposes of solitude. Report, tell God what you have been through. Lord, syempre, parang ganito yan, debriefing. Di ba sa mga militar, kapag sila ay sumabak sa, tapos na yung mission nila, they get back. Kino-question sila. Di ba? What happened? Tell us the story. So, how did you deal with the situation? So, solitude is also an opportunity for you to be debriefed. Tell the Lord, Lord, nahirapan ako doon. Lord, nagkamali ako. Lord, ang ganda na nangyari. Salamat po, tuwa po ako. Reflect. Evaluate oneself through scriptures. Kasi we know that the standard of life natin or living natin is the scriptures. Because God talks through the scriptures. Kaya, dapat magbabasa tayo ng scriptures whenever we do the solitude. So, isasalamin tayo ni Lord sa kanyang salita. Hindi tayo manghuhula kung ano ba ang evaluation sa atin ni Lord. We don't need to evaluate God. Tayo ang i-evaluate ni Lord. So palagay nyo, pag kayo nag-solitude, papasa kayo? Siguro yung iba ayaw mag-solitude kasi baka bagsak sila kay Lord sa evaluation. But this is very important. Diba? Tatanungin ka ni Lord, nag-away kayong mag-asawa. May sinabi kang hindi maganda doon. Wala makapag-confront sa'yo. Sino magsasabi sa'yo na mali ka? Sino magsasabi sa'yo na dapat ayusin mo yan? Hindi ba ang ating Diyos? So pag hindi ka nagsosolitude, mangyayari niya wala nagtutuwid sa'yo. Pag nagpadala si Lord sa'yo ng ibang tao para ituwid ka, baka sarado ka sa taong yon. Kasi you don't want a person telling you that you're wrong. Pero at least si Lord, kapag si Lord nagsabi sa'yo, sana igalang mo. Di ba? Refresh, accept more love from God. Kasi sabi sa Romans chapter 5 verse 5, that God pours out His love on the Holy Spirit. So, imagine niyo kapag yung love tanke, you know the 5 love languages, di ba? Meron daw tayong tangke ng love. Tayo daw, kapag laging kulang sa love, hindi puno yung love tank natin, nagiging dysfunctional tayo. And we cannot give love to others because we have nothing to give. Kaya kinakailangan, ang source of love natin ay si Lord. So that's why you have to spend time with God. Lalong-lalo na sa marriage. Hindi mo may bibigay ang love sa spouse mo kung you are not spending enough time to receive love from God. Kinakailangan mong kumalma, kinakailangan mong intindihin na, Lord, ang hirap ng buhay, Lord, parang everything's not going well for me, but thank you that you still love me and I will be okay. Amen? Yan. So, learn more from the word of Christ. Magko-quote ako ng scripture later on when it talks about when we talk about the word of Christ. So, kinakailangan po talaga natin magbasa ng salita ng Diyos and recharge, gain power from the Holy Spirit. Parang ito nga yung nag-charge tayo ng cellphone. So, pagharap natin sa mundo, hindi tayo yung aligaga, hindi mapakali. Imagine niyo, you spend time with God, pero parang walang nangyari. Parang nasayang yung oras. Hindi dapat ganun. Kaya nga tayo nag-spend time with God kasi hindi tayo hihinto hanggat sa hindi tayo nagkakaroon ng lakas mula sa Espiritu. Remember the story of Elijah. He didn't stop his retreat until God gave him power. Until God told him to go. Because it doesn't make sense not to receive any power from God. Lalong-lalo na if you're struggling with sin. It's a personal struggle. You cannot get rid of that bad habit. You cannot get rid of the sin if you are not getting any power from the Lord. Remember the temptation of the Lord Jesus Christ? Pagod na pagod siya after fasting for 40 days and 40 nights. He gained power. He was tempted by the devil 3 times. And he was able to overcome. Remember, the devil was giving him everything. I'll give you everything. Look everywhere. I'll give you everything. Just bow down and worship me. Sagot niya, no, never. You shall worship only the Lord your God. Hindi po ba? So, ipahalagahan po natin yung time natin sa solitude. Because we need this so much. Di ba? So, since nasabi natin, we live in the city, minsan nahirap talaga mag-spend time for solitude. There are several techniques that we can have some time with God. Yung una, daily, morning and evening,
Kung hindi nyo kayang magbigay ng 1 hour, masyadong mahaba para sa inyo yon, at least spend a few moments. Now, I'm not gonna set an amount of time for you to spend time with God. Nasa sa inyo po yun. Basta as long as you spend enough time with God, daily, morning and evening, kasi pattern yan sa Old Testament, morning and evening sacrifice, morning and evening prayer, yan po yan. What you can also do, pag weekly break nyo, spend more time. Diba? Kaya nga tayo binigyan ng day off. About an hour or more moments with God. So, mas quality time ito. Kasi mas may time ka to do that. Hindi yung isipin mo, day off ko, okay, more time for laundry, baka iniisipin natin. But, okay, this is what you can do. Now, ano recommendation natin? Well, depende sa budget mo. Maybe you can do this every other month. Kung kaya mo every other month, diba? May opportunity. But for some people, madali mag-schedule. Retreat a day away from the city, solitary place, or retreat house. So, recharge, gain power, retreat. Now, can you plan your next retreat? Now, whether you will do this alone or you're going with someone else, try to do this. Maybe within this year, magplano ka na, I will have a retreat maybe 3 or 4 times this year. At makikita niyo yung difference sa inyong buhay when you spend enough time with God, right? So, 2 basic activities na ginagawa natin sa solitude, which is listening to God by reading His Word. So make sure you have a copy of the Scriptures. And sometimes, yung iba, mahilig mag-notes. Of course, that's very practical. That's very good. That's advisable actually. Talking to God by praying. So, si Lord magsasalita, ikaw naman magsasalita. Now, there is the difference. Kapag pinapauna natin si Lord sa pagsasalita sa atin, kapag nakapakinig ka na sa Panginoon, ano mangyayari sa prayer mo? Mas magiging tumpak na ang mga prayers mo. Bas kasi, na-enlighten ka na. Kasi alam mo na yung gagawin mo. Tapos ang hihingiin mo, hindi po, Lord, pengin ito, pengin ito, pengin ito, pengin nun. Mas pinagpe-pray mo, Lord, ito ang kalooban mo, ito yung tinanggap ko sa iyo. This is the job that you want me to do. And now, these are my prayers. You're now actually praying for the will of God. Kailangan ba natin gawin ang will ni Lord? Yeah? Right. So, sabi ni William Bridge sa The Work and the Way of Meditation, begin with reading or hearing, go on with meditation, and end with prayer. So, ano yung sabihin na meditation? Yun yung ina-absorb mo na, iniintindi mo na, nire-reflect mo na ang meaning ng salita ng Diyos para sa iyo. Alright? So, napakasimpleng intindihin yan. So, sa word natin, following a scripture reading plan. So actually, sa practical ngayon sa mga digital Bibles natin, we have I recommend ko to New Version Bible. Kasi I have friends, ang gumawa ng New Version is Life City Church, yung kay Craig Groeschel. So meron silang local church dito, dati nasa Makati sila, he's one of our friends. Tapos lumipat sila sa Pasig, yung pinaka-coordinator ng New Version Bible at nagpo-promote dito sa Philippines. He's also a pastor, of course. Bible reading plan. Ang ginagawa niya sa amin, nire-recruit niya kami, uy, ikaw gumawa ka ng Bible reading plan. Kasi pag nag-submit ka ng Bible reading plan, not necessarily 1 whole year, maybe isang part lang, and ipapublish nila yon sa app. And then once you searched it, for example, you name it, Cornerstone Community Manila, reading for, kung anong title na ibigay mo, for the second quarter. So everyone within the church can follow that plan. Right? So we can actually do that because I know the person who's in charge of this here in the Philippines. Supported by a Christian book with lesson notes or plan. Now, this is just a recommendation. Kasi some people need some additional guidance from Scripture kasi hindi nila masyado maintindihan yung Bible. So minsan gumagamit ng daily bread. Diba? Minsan 1 page lang babasahin mo. Yung iba naman talagang Christian book ang sinusunod. So, okay? For some people, they don't like yung additional Christian book kasi nawawala yung concentration nila doon sa mismong Bible na pinag-aaralan nila. Okay, that's fine. Depende sa yan. Kasi yung iba, hindi pa kaya yung mag-process by his or her own. Alright? Studying a passage of Scripture with a lesson notes or plan. So, sabihin niya, magno-note-taking ka na. Sabihin nito, handa mong i-share ito. Whether you are assigned to teach this in a certain group, sa cell group mo, sa discipleship group mo, or it's just for your own
for your own convenience or for your own consumption. Maganda, meron kang mga notes and one of these days, for example, you're counseling, you're helping out a friend, maalala mo yung notes mo. Habang nag-share ka, you open your notes, naalala ko, pinag-pray ko, ito yung tinuro sa akin ni Lord at this particular solitude that I had. And ito yung mga notes ko. You have something to share to someone. Very convenient, right? So, of course, you do prayer. It's your turn to talk to the Lord. And yung iba, syempre, they add music. Nakakatulong sa kanila yon. Whether background music or ikaw mismo, marunong kang kumanta, basta huwag ka lang makakaaba. Kung hindi ka marunong kumanta. You know what I mean? Alright. Ano ba yung gagawin natin kapag tayo ay, eto na, magsusolitude na tayo. Remember, this is about God's agenda. Sabi ko sa inyo kanina, what is God up to at this time that I'm doing this solitude? Conditioning, set aside every concern and matter. Kasi kinakailangan ma-clear ka. This is the difference between Christian meditation and sabihin natin na Buddhist meditation or Hindu meditation, more Buddhist meditation. The idea sa Buddhist meditation is emptying yourself. Emptying lang. Sa atin, we just don't empty. We ask the Lord to fill us up with His power, with His wisdom, and with His knowledge. Right? Siyempre kapag emptying ka lang, kasi ang idea doon is to empty yourself the desires of the world. Para hindi ka nagke-crave, hindi ka lagi nagko-covet. Pero that's not enough. Doon nga pumapasok ang demonyo. Anyway, sorry. Opening up. Come to God in humility and silence. Ito yung gusto makita sa atin ni Lord. That we are really up to for what He wants to do in your life. Lord, I need your guidance. You may have a career, you may have your dreams, you may have your aspirations, but every day you tell the Lord, Lord, I want to do what you want me to do. Even though I'm already in that place. I'm already doing it. But I'm still committing my work, my life, my family, my energy, everything that I have. Listening, let Him talk first through His Word. Yung nga sasabi natin, mauna si Lord magsasalita. Hindi yung pangungunahan natin siya. Kasi nga, He sets the agenda. Kasi siya nakakaalam ng gagawin sa buhay natin. Hindi po ba? Hindi natin siya pwedeng pangunahan. And remembering, writing the Word in your heart. So, hindi po pwede yung pagkatapos natin mag-aral, kinalimutan natin. Remember the example of, or the illustration of James here. Ang isang tao daw na parang yung tumingin sa mirror, tas pagtalikod, kinalimutan ko ang nakita niya sa sarili niya. Huwag ganun daw ang taong hindi tinatandaan. So dapat isulat natin ang salita ng Diyos sa ating puso. Alright? At actually, maganda nga, nagme-memorize tayo ng key verse, yung pinaka-importante na verse na sa binasa natin. Try to memorize it. Mahalaga po yun. I'm sorry. And thank God and commit your ways to His will. So makikita nyo dito ang program talaga, si Lord na susunod. Diba? At Lord, maliwanag sa akin. Kaya ito na prayer ko. I mentioned that a while ago. Do you know that tomorrow is the National Bible Day? Sinabatas natin ito ng gobyerno natin. Actually, this practice na every January, National Bible Month. Panahon pa ni President Ferdinand Sr., Marcos Sr., tapos every president, inuulit na lang. And ito sinabatas na nila na regular na para hindi na paulit-ulit. So the theme of our National Bible Month or Day for tomorrow, so yung mga ibang churches, meron silang kanilang program on how to celebrate the scriptures. That is Sunday. Ngayon ginagawa nilang Monday para mas marami daw mag-participate. So it's the Philippine Bible Society, malapit lang sa atin yan, dito sa UN. Sila nagtakda niyan, November pa yata nila tinakda yan. The Word of God, the breath of new life. Ang salita ng Diyos ang magbibigay sa atin ng buhay at sigla. Amen? So, ito binigay sa akin ni Pastor Joko na para i-share sa inyo. Nakakalungkot mga kapatid na walang commitment ang maraming tao sa pagbabasa ng salita ng Lord. Abalang-abala sa napakaraming mga ilang bagay. So ito yung statistics from Inquirer. Sa Philippines, pang-apat tayo we spend too much time with the internet. And we barely, again, kulang tayo sa time with God. Lagi talaga tayo addicted tayo sa technology, sa internet, Kaya ang nakakatakot dito ay ang mga Kristiyano ay hindi na nagbabasa ng salita ng Diyos.
Now, for some people, adjusted na sila reading scriptures from their digital gadgets. No? Mahalaga dito is you memorize the Word of God. Yung mga key verses sinasabi natin. So, how you condition? So, it will only take 18 days to finish the whole Bible. Now, we're not saying na you finish the whole Bible in the... Parang, it's just giving you an idea how that you can actually do this. Pero, ito yung walang pahinga. Walang tigil. Consistent or constant yung pace mo in reading the Word of God. So, if we have the same appetite for social media, we have for the Bible. Diba? So, kaya mas dapat maintindihan natin na mas kailangan po natin ang pangungusap ni Lord sa atin kaysa sa pangungusap ng tao. Yung inaaliw lang natin ang sarili natin. Ito na-realize ko, no? Di po ba, dati sa social media, you just look at the post of what others posted. Or sometimes, ikaw nagpo-post, pictures, videos. Nung nauso yung short videos, pag hindi mo na gusto, scan. Hindi mo gusto, scan. Hindi mo gusto, scan. Tigil ka. Another. Doon ko lang na-realize na sometimes you can spend about a couple of hours just and you wasted that much time. Di ba? Kalungkot naman ganun nangyayari sa atin. Right? Sorry. So in no more than 15 minutes a day, you can read through the Bible in less than a year's time. So kahit sabihin natin 15 minutes. So kung susundin talaga natin, if we want to read the scriptures, the whole Bible in 1 year, siguro sabihin natin 3 to 4 chapters a day. So what you can do in 2 chapters in the morning, 2 chapters at night. But ang disadvantage nun is, sometimes hindi natin ma-absorb lahat yon because it's too much. So, ano ang pinaka-practical? Right? Yung just enough food for you. Parang ganito yun kakain ka, nag-buffet ka, tapos nainganyo ka lang sa tingin, tapos kain ka ng kain, naimpatyo ka, sa banda huli, nabusog ako, masarap yung pagkain, pero parang, nabigatan ako lalo sa pakiramdam ko. Kasi buffet. Kasi sinulit mo magkano yung buffet. Di ba? Kung nasa hotel ka, mahigit 1,000 pa yun. Di ba? At o libre ito, retreat ito, sagot ng o binayaran ko ito. Talagang lamon. Pero, tumaba ka. Di ba? So, the idea is not just as many as, or as much as many stories or chapters as you can read. The idea is just eat enough food or spiritual food that you can take for the day. All right? I hope that's understandable. Okay. So, as you open up, tahimik ka lang muna. Diba? Wait on the Lord. Sabi natin siya ang gagawa ng program. Sabi sa Psalm 46 verse 10, "Be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth." Bakit ito sinasabi ni Lord? Again, it's not about you. It's about His agenda. He's doing something. Sasakay ka ba sa agenda ni Lord? Magpa-participate ka ba? Magpapagamit ka ba kay Lord pag ikaw ay lumapit sa Kanya and you still, Lord, then what would you want me to do? Solitude or alone time, alone with the Lord, challenges us to have faith in the Lord through our silence. Kasi pag tahimik ka, parang sayang yung minuto, sayang yung oras, tahimik. Lord, how long will you talk to me? I mean, 2 minutes na, wala pa akong natatanggap sa'yo. Magbasa ka nga. Intindihin mo. Mag-uusap talaga sa'yo si Lord. Maniwala ka. Lord, I'm opening up myself. Let me understand this word. Baka nga maaliw ka, teka. Medyo nalito ako dito. I want to study more. Baka, can I look for some commentaries or ano? And then, napansin mo, talagang you got deeper na pala. That's good. Di ba? Right. So, magandang payo dito ni Solomon. Pagdating sa listening, mag-ingat daw tayo sa paglapit sa Diyos. Because he's using the illustration, siya bilang isang hari, on how he wanted to be approached by people. Guard your steps when you go to the house of God. To draw near, to listen, is better than to offer the sacrifice of fools. Bakit? Ano ba yung sacrifice of the fools? They do not know that they are doing evil. Sabi, marami silang dada. Ganun. Do not be rash with your mouth, nor let your heart be hasty to utter a word before God. Tahimik ka muna. Hari siya. Magbigay galang ka sa Kanya. Huwag kang dada dyan.
Imagine niyo, no, lahat ng tao magrereklamo pupunta sa presidente. Ito problema namin, problema namin. Magugustuhan ba ng ano 'yon? ng leader natin 'yon? 'Di ba? Hindi, parang ano ba naman 'to? For God is in heaven and you are on earth. Ayun. Alalahanin mo saan ka nakapwesto at saan ang Diyos nakapwesto. Therefore, let your words be few. Alam na naman ni Lord kasi ang concerns natin at pangangailangan natin. Kaya kapag tayo ay naliwanagan na muna ng salita ng Diyos, yung prayer natin actually, mas nagiging precise and concise. I'm not saying shorter, pero mas tugma, impunto yung mga sinasabi natin kay Lord. Mas natutuwa si Lord sa mga sinasabi natin. Remember, Psalm 119, how can a young man keep his way pure? By guarding it according to your word. Sabi natin kanina, remember, write the words of the Lord in your heart. Ito yun, my whole heart I seek you, let me not wander from your commandments. I have stored up your word in my heart that I may not sin against you. Diba? Ang ganda? So napapalayo ka sa kasalanan. So nagbabago ka talaga and people will realize that you have changed. Why? Because you spend a lot of time with God. And when they ask you, what happened with you? Bakit bigla ka nagbago? Because God has changed me. Actually, di ba ganyan inaasahan natin sa mga taong nasa kulungan? We expect them to be reformed. And there are people who minister in prisons for them to be really reformed. Kasi some of them, they just try to finish yung sentence nila, but they learn more bad things than good ones. Bakit? Syempre yung mga criminal, magkakasama, nag-sharean sila ng mga diskarte nila, o di mas may alam ka na ngayong krimen. Di ba? So some of them don't get reformed. Di ba? Yun ang nakakalungkot doon. So, pagpe-pray naman tayo, ito yung warning sa atin. And when you pray, do not heap up empty phrases as the Gentiles do, for they think that they will be heard for their many words. Do not be like them, for your Father knows what you need before you ask Him. Diba? Kaya nga sinasabi natin, pag alam mo na yung salita ng Diyos at pag nangusap na siya sa iyo, alam mo na yung ipagpe-pray mo. Now, hindi na sumisingit yung reklamo, yung sama ng loob sa prayer mo. Kasi pinakalma ka na ni Lord. Kasi binigyan ka niya na ng wisdom. Kasi alam mo na ang gagawin mo next time. Salamat Lord sa iyong salita. Ito ang nagpapakalma sa akin. Hindi po ba? Alright. So, ito yung ginagawa natin before we start our service, yung pwedeng pattern na gayahin natin. First, we give honor to God, adoration, and then we confess our sins. Make sure that we come before God's presence, na malinis tayo para hindi tayo... I'll cite a verse later on in just a while pag we fail to confess. Thanksgiving, of course, God wants us to be grateful for the things that He has done. Kasi marami tayong overlook na mga ginagawa ni Lord para sa atin. Sana wag ganon. Supplication, then we present our request. Huli na yung mga request. Yung malimit tayo, inuuna natin yung request. Wag naman ganon. Magbigay naman tayo ng galang sa ating Diyos. So ito yung binigay din ni Pastor Joko, na threefold acts of prayer. Of course, ito yung kinakailangan natin. You need solitude, prayer in private, prayer in motion, and prayer in a community. So, dito sa Cornerstone, we have, aside from before the start of the service, we spend about a few more minutes in prayer. Also, every Wednesday afternoon and Saturday afternoon, we have a moment to pray together as a community. We lift up our concerns para sa ministry ni Lord dito sa Cornerstone because God has given us a lot of good works to do. At kailangan pa natin ng mga volunteers, na most importantly, the power of God to do this task. Continue steadfastly in prayer, being watchful in it with thanksgiving. Wow. Pasalamat tayo sa Panginoon. Sabi ni John Piper, prayer is not the only measure of our hearts, revealing what we really desire. Kasi kung ano yung sasabihin mo kay Lord, yun lalabas sa bibig mo. Kasi kung ano yung nasa sa puso mo, yun lalabas sa prayer mo. Revealing what we really desire, it is also the indispensable remedy for our hearts when we do not desire God the way we ought. So dapat mag-increase yung desire natin for God. You actually, if you pray and you don't find God working in your life, tendency mo, you will pray less. Kasi sabi mo, wala naman nangyayari sa prayer ko eh. Maybe because you are not praying the will of God. Maybe because you just want to use God. Hindi talaga siya yung desire mo. Hindi mo talaga interest yung relationship sa Kanya. Kaya tayo nadidisappoint. Okay?
Prayer is the backbone of the life of our Lord Jesus Christ, and it should be ours also. Kinakailangan natin gawin tong habit na kausapin si Lord kasi ino ginawa ni Lord. Kaya napaka-powerful niya sa kanyang service. Kaya hindi siya matalo-talo ng kalaban, and that's the way also we can be victorious in our Christian life. Now, you can think, bakit nga naman minsan si Lord tahimik? You know, you have, Lord, 15 minutes nga lang, ano? Pero parang, tatapos yung 15 minutes, maliligo na ako. Maubusan. I have to go to work, I have to go to school. Baka naman, sabi natin, nagkulang tayo sa confession. Behold, the Lord's hand is not shortened that it cannot save, or His ear dull that it cannot hear. But your iniquities have made a separation between you and your God, and your sins have hidden His face from you so that He does not hear. Yun ang problema. No? Meron pala tayong kasalanan, hindi natin inaayos yung atraso natin sa Lord. Gusto ni Lord, ayusin mo muna. Because we cannot go on with this kind of relationship na may strain. Minsan na ganyan nangyari sa couples. Excuse me. Hindi pinag-uusapan. Parang pinalalampas na lang yung issue kasi ayaw na mag-away. Kinakailangan talaga nila mag-work together. Pero there are many unresolved problems. Yun ang nakakasira sa relationship. And then, pag nangyari na naman yun, syempre magsusumbatan. Ginawa mo dati. Unsettled issues. Dito, God wants you to settle whatever you need to settle with Him, especially the matter of sin. So, what should we do when the Lord is silent? Be silent then. Ano? Thank you. Okay. Diba? So, imagine niyo, you're coming before God's presence, tahimik siya. Diba? Parang mga magulang, diba? So, mga anak sa magulang, kinakailangan ko lapitan si tatay, si nanay, pero tahimik siya. Diba? Ano kaya yun? Bakit kaya tahimik si tatay, si nanay? Magsasalita ba ka, tay, nay, pahingi pera. Di ba isipin mo, galit kaya si tatay, galit si nanay, o bakit nagkan? May problema kaya? Pag tahimik si Lord, tahimik ka muna rin. Huwag mo siyang madaliin. Meron siyang gustong ipahiwatig. Naghihintay siya ng moment na pwede kanyang kausapin ng maayos. Na makikinig ka at willing ka na magpaayos sa Kanya. Therefore, thus says the Lord, Jeremiah 15 verse 19, if you return, I will restore you, and you shall stand before me. Nagpapatawad si Lord. Ang gusto niya, magpakita ka. Ang gusto niya, humarap ka. Aayusin natin yan, sasabihin ni Lord. Manubalik ka lang. Ito nga yung pattern na si Nehemiah, he was tasked to build the wall. He encouraged the people. Remember the word that you commanded your servant, Moses, saying, if you are unfaithful, I will scatter you among the peoples. You have to understand, this is what happened to us in the past. That's why we were exiles in Babylon. But if you return to me and keep my commandments. So at this time, panahon ni Nehemiah, nakabalik na sila. So he's explaining why that happened and now why they're here. And keep my commandments and do them, though your outcasts are in the uttermost parts of heaven, from there I will gather them and bring them to the place that I have chosen to make my name dwell there. And I want to restore our relationship. So solitude is an opportunity for you to be restored to the Lord and to step up your relationship with God. That's what you need. Do you need that? Do you need that? Right? So spend more time with God. So, ano ba ang aasahan natin kapag tayo we do solitude? You will prioritize and discipline yourself more because you know you need more solitude. Daily, weekly, and occasionally. God will meet you and bless you. So, ito rin yung pattern, parang inulit lang natin. Repent, you change, ito yung expectation, yung results. No? So, when you come out of your meeting place with God, what will happen? You are changed. And you unlearn bad speech, thinking, and behavior. Lalo na kapag galit ka sa isang tao, nawawala yung galit mo sa kanya. Nawawala yung tampo mo. Kasi you will deal with that person the way God would deal with that person. Enlightened, you gain wisdom, and you have a new way of thinking. Okay, Lord, I understand. Just a few days ago, nagre-reflect kami, yung binagat ng wife ko, yung Psalm 74, na naiinis yung psalmist sa prosperity ng masasama. And then he went into the house of God. And there he was enlightened. Mawawala din yung mga masasamang tao na yan. Kung hindi siya pumasok sa presence ni Lord, di niya maintindihan yung kasasapitan ng mga masasamang tao. Pero nung rant siya ng rant,
sama ng loob niya, talagang lalo niya pang idinidiin sa loob ng puso niya yung galit niya, wala siyang napala. Diba? Intimacy. You get closer to God. Lord, that's the idea. That's the solitude. I want to know you more. We sang that earlier. Respond. You reaffirm your commitment to love God and make an action plan for the Lord. Lord, this time, I'm gonna do better. Diba? Yun ang gusto nila mangyari. What's your plan after this? Binigyan na kita ng guidance. Alam mo na gagawin mo. Make sure you do that. O mag-sorry ka na sa asawa mo. O lapitan mo na yung anak mo. Ikaw pa mag-sorry. Yeah? O tawagin mo yung family mo, sabihin mo mamaya mag-pray kayong buong family. Yeah? O communicate mo. Whatever God wants you to do, have some action plan. Courage, you increase your faith and hope on God as you face the world and problems again. Kasi ganun pa rin yung babalikan mo mundo eh. Di ba? Believe. You gain confidence on the promises of God for provision and guidance. Kasi sometimes hopeless tayo na, Lord, magsusolitude ako, masusolve ba talaga problem? Yes. That's why He wants you to come to Him because He's about to work in your life. And you'll be surprised at how He would provide for you, how He would show up in your situation, and how He would turn things around. Excited, you desire to meet the Lord again in solitude. So maggagawa ka na talaga ng plan. Next time, talaga magre-retreat ako. Yung occasional sinasabi natin, monthly, by monthly, quarterly, because it's just so important for me. Right? So this is our last. Excited for the next meeting with God. For a day in your courts is better than 1,000 elsewhere. I would rather be a doorkeeper in the house of my God than dwell in the tents of wickedness. Yan yung magiging reflection mo din. I just want to be in the presence of God. Psalm 122, I was glad when they said to me, let us go to the house of the Lord. Because if God, again, is the greatest person, then solitude should be the greatest experience we can ever have. At yun ang magiging desire natin. So kung hindi ka sanay sa ganyan, hindi mo i-desire yan. Di ba? Solitude is a habit and a discipline to meet the Father alone, to experience His love, to be transformed and empowered by the Spirit so you can live and lead like Jesus. Yeah, that's the last one. Oops. All right, so, konting practice tayo. Okay? I'll give you 5 minutes for individual prayer. You have many spaces there. Kung ano yung mga siguro there is a point in our message today na tumatak sa'yo. You pray about that. Lord, that hit me. Lord, that's important for me. Help me to make a plan for that point. So if you can find a place for 5 minutes, what you can do, you talk to God. Ask the Father to help you increase your faith, your desire for Him. Ask the Lord Jesus to usher you to the presence of the Father. Ask the Holy Spirit to help you pray. 5 minutes po.